Okay, magandang araw sa ating lahat at ito pag-usapan natin itong isang talakayan nitong si Attorney Rowena Guanzon at itong si Congressman Paulo Marcoleta ay pinag-usapan nila itong sinabi ni dating Senador Franklin Drilon na ang sinabi ni Senator Franklin Drilon na VP Sara is the woman to beat in 2028. Ayan. Mismo itong si dating Senador Franklin Drilon, inamin niya na ang hirap kalabanin ni Vice President Inday Sara Duterte. Parang pinariringgan niya ang kanyang mga sariling mga kaalyado. Sina Hontiveros, sina Kiko Pangilinan, sina Leni Robredo. Kaya nga sabi ko ay Leni Robredo, wag ka na lang tumakbo Leni Robredo kasi maganda na yung imahe mo eh. Maganda, I think so. I'm not so familiar kung ano ang sasabihin ng mga taga-Naga, yung mga constituents ni Leni Robredo, kung maganda ba ang performance ni Leni Robredo sa Naga City. Pero ang sa akin is kung ako kung akong advice ko kay Leni Robredo, huwag kang tumakbong presidente. Okay? Kasi hindi pa enough na tumakbo kang presidente. Hindi pa nakikita ng buong sambayan ng mamamayang Pilipino kung ano ang icebreaker na ginawa mo sa Naga City. Yun lang ang payo ko sa inyo ha. Kasi Leni Robredo has to prove many things bago siya tumakbong presidente. Kasi magiging useless eh. Kung itong si Leni Robredo ay kukontra ni VP Sara sa 2028 election, matatalo rin itong si Leni Robredo, no? Ika nga, hindi pa hinog ang prutas. Ako ano lang tayo, mahina lang yung boses natin kasi inuubo tayo eh. Yan lang sa akin, magiging useless eh. Itong mga kakamping na ito, atat sila na i-push si Leni Robredo na tumakbo ka ulit. What if matalo na naman si Leni Robredo? Iyak na naman kayo. 'Di ba? Tapos nagsasayang na lang naman kayo ng panahon, energy at pera. 'Di ba? Pahinugin niyo muna. Para sa akin na hindi pa tamang panahon na tumakbo si Leni Robredo. So, si ano na lang ang patakbuhin nyo sa mga kakampings, si Hontiveros. Kasi atat eh. Si Hontiveros kasi yung hungry sa power. Let Hontiveros tumakbo para gusto kong masaksihan ng taong bayan kung paano ilugmok itong si Risa Hontiveros sa 2028 kay VP Sara. Basta hindi lang dadayain. Diba? So, ewan ko na lang ha. Which is tama ang sinabi ni Franklin Drilon dito na VP Sara is the woman to beat. May strategy naman si Risa Hontiveros eh. Makipagsanib puwersa siya kay BBM para raw manalo siya. Ewan ko na lang. Eto, pag-usapan rin natin itong trending itong may palitan umano ng mensahe sina BBM at itong si dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Grabe, matindi ito. This is a big revelation. Kasi sino ang nagpakita nito ha na merong text messages itong si BBM at itong si Adrian Bersamin? I think ano ito
parang mag-angkol ito ni dating Secretary Bersamin sa Malacanang. Ay ito raw, ipinakita raw ito ni Representative Leandro Liviste. Yan, palakpakan. Itong si idol nating si Leandro Liviste po ang nagpakita na ebidensya na meron pong text messages patungkol po sa kickbacks ng flood control. Good luck ha. Tapos sasabihin nyo pa na hindi dapat ma-impeach si BBM? Leni Robredo, ano na? Risa Hontiveros, ito yung taong sinabi mo noon na sinungaling at magnanakaw. Hindi naman direktang sinabi ni Hontiveros, yung mga kaalyado na magnanakaw raw itong si BBM. Rinig natin yan noong 2022 kung mga magrarally sila, sumisigaw sila na BBM magnanakaw, never again to martial law, never again to BBM, never again to Marcos. Pero ngayon, kinain nila ang sarili nilang tae. Isinusuka na nila ito. Nag-poop na sila. Yung poop nila, kinain nila. 'Di ba? Gaano katotoo itong involvement ni BBM sa text messages, kickbacks ng flood control ni na Adrian Bersamin. Okay? Irise on alleged messages between PBBM and Yusek Bersamin, medyo detailed talaga. So may ebidensya sila ha. Tapos sasabihin nyo, si BBM yung pinakamagandang presidente sa Pilipinas. Utot nyo. Ay nako, ewan ko na lang dito sa mga kakampwet na ito. Okay? So, yun po ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, mag-like and share sa video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. At marami po ang makakita, makaalam at makaparticipate sa ating discussion at ilagay nyo ang inyong opinion sa comment section, babasahin natin yan. Okay? Like and share na, palakpakan. Okay, at sa mga first time, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi po libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Saka updated rin kayo sa ating mga trending na balita na kagaya nito. Okay? So, ayan. Mag-subscribe na, everyone. Okay? So, heto. Panoorin natin itong discussion ni Attorney Rowena Guanzon at itong anak ni Senator Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta na sinabi ni Franklin Drilon na Vice President Sara is the woman to beat in 2028. Syempre, alam yan ng kapwa mga kaalyado ni Franklin Drilon, na mga kakamping, mga dilawan, na nahihirapan talaga silang kalabanin itong si VP Sara. Ito. Panoorin natin ang discussion na ito. Hindi lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong matumba si VP Sara bago 2028. Yan din pong grupo ni Risa Hontiveros. Opo. Kaya they have this tactical alliance right now. Na they have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag i-election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat kung mag-election tayo ngayon. Yan po mismo kay Senate Kahit sa 2028. President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Kaya na ngayon awkward yung
Para sa akin, na-awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own, position talaga siya versus Nationalista Party, doon sa kay Duterte, versus Liberal Party, ganun. Ngayon may coalition na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros sa Akbayan Party. So, do you think that coalition is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi magnanakaw itong tao na to, ngayon ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Dati, never again. Oh, dati never again. Ngayon together again. Together again. Diba? So, Together again. sana pong mag-isip yung mga tao na ito bang mga ito dapat bang bigyan ng kredibilidad? Ito yung opinion ko rin dyan, ha. Alam ko, kung sa tingin ninyo, itong move o itong galawan ni Hontiveros ay okay, itong galawan ni Hontiveros na makipagsanib puwersa siya kay BBM, hindi po okay ito. Sa totoo lang, ha, ako, nag-a-advise tayo dito. Pero, siguro gagawin nila yan, ha, kasi hindi naman yan mag-iisip, hindi naman yan mga matatalino yung mga taong yan. Ito lang yung tanong ko kay Hontiveros. Do you think, Hontiveros, na kapag makipagsanib puwersa ka kay BBM, do you think yung mga loyal na mga, let's say, mga loyalista, yung mga loyal kay BBM, tapos yung mga loyal na mga kakamping, no? Do you think na lahat yun ay boboto sa inyo? Meron ring mga madi-discourage. Delikado nga yung move na yun eh. Kasi kung itong si Hontiveros, makipagsanib puwersa siya kay BBM, marami ring mga madidismaya na mga kakamping na bakit naman tayo makipagkaalyado dyan? Bakit naman tayo makipagsanib puwersa dyan? Na sinabi na nating sinungaling magnanakaw itong taong ito. E di syempre, out of, ilan ba sila? 12 million? Mga 10 million yata silang mga kakamping? Do you think na walang mga, lahat ay walang prinsipyo? Meron ring mga tao doon na merong prinsipyo. Sasabihin nila, oo nga, bakit tayo makipagsanib puwersa dyan? Dapat maprinsipyo tayo. Kung sinabi nating sinungaling magnanakaw yan noon, dapat ngayon, hindi natin kakalimutan yan. 'Di ba? Yun ang sasabihin. So, para sa akin, wrong move itong ginawa ni Hontiveros. Nga, sa hanay naman dito sa mga loyalista, sasabihin naman ng mga loyalista, bakit naman tayo makipagkaalyado dyan sa kay panawagan na sanib puwersa ni Hontiveros? Na itong ating presidenteng si BBM na binugbog tayo noon ng batikos nila. Sinabihan tayong sinungaling. Sinabihan tayong magnanakaw. Tapos ngayon si BBM, papayag siya na makipagsanib puwersa dito sa mga dilawan ito. Hindi tayo papayag dyan. Hindi na tayo susuporta. Meron ganyan. Meron rin sa marami po ang madidismaya sa hanay ng mga dilaw at sa mga loyalista. Ma-discourage rin sila. So for me, this is a wrong move by Riza Hontiveros. Pero wag niyong sabihin kay Hontiveros, maganda yung move niya para sa ating mga DDS. Kasi yan magsabong yan sila eh. Bahala sila. Kumbaga sumisiping ka sa dati mong kaaway para lang magapi itong malakas na kandidato. Matindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon, ayaw na nila ng BBM resign. Opo. Napansin ko, Makabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Ang Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign. Which is an indication for me na meron na nga sila
meron silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance with the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat malaman ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa, tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang example ha, itong si Attorney Rowena Guanzon. Kakamping ito Isa ito sa mga pumalag na si BBM ay kalaban nila. 'Di ba? Nagmumura itong si Attorney Rowena Guanzon sa mga rally ng kakamping. 'Di ba? Ano ngayon? Desire for power na makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate, itong si Senator Risa Ontiveros, di ba? Kaya dapat ho alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo, Attorney Guanzon, consistent na naninindigan. Kayo stalwart ng Liberal Party, pero pag ayaw In nyo, fairness to Attorney Rowena Guanzon, consistent siya. ayaw nyo talaga. Lalo na kaming generation namin, na dumaan kami sa martial law, nag-sacrifice kami, may mas mga mabibigat pang ang sakripisyo sa akin. May mga kilala kong ginahasang nga mga kaibigan ko, yung mga nawala na, Grabe. disparasidos at mga pinatay, So yun po ang matinding komentaryo ng dalawang mga matatalinong mga personality dito sa Pilipinas na wala talaga itong move ng mga kakamping. Desperate move, ika nga ang sabi nila. Okay? So ito. Pag-usapan natin itong text messages ni na Bongbong Marcos at itong si Adrian Bersamin na booking. Okay? At nakita ito mismo ni Congressman Irice. Ang nagpakita nito ay si Congressman Leandro Leviste. Imagine that one. Ako, personally naniniwala ako dito Itong text messages ito, kung sasabihin nyo, ano naman ang tinext nila? Ano yung topic ng text nila? Ang topic raw, patungkol sa flood control kickbacks. Kung maalala po natin, anong sabi ni Zaldico? 'Di ba? May kinaugnayan itong kickbacks na ito ni Bersamin. 'Di ba? Naalala natin? So kung may nakita sila na text messages ni BBM at itong si Adrian Bersamin, parang mako-connect po natin ang mga sinabi ni Zaldico. Diba? Matindi ito. Booking na si BBM dito. Ito, panoorin natin. May palitan umano ng mensahe sina Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Ipinakita raw yan kay Congressman Antonio Tino at sa iba pang kongresista ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. May report si Tina Panganiban Perez. Kahit tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo, hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na endorser ng ikalawang reklamo. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula sa flood control projects. Yan ang umano'y palitan. Yan ang balita ngayon Si BBM nakinabang sa flood control kickbacks. Grabe. Di umano kasi po nakita nila ang mismo palitan ng text messages ng dalawa, si BBM at si Bersamin. Ang text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Lias. Ayan kamag-anak yan ni, I think, parang
Di man ito anak siguro ni Secretary Bersamin. Parang anak ito ng kanyang kapatid. Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Grabe. 'Di ba? Kayong mga Makabayan Black, huwag nyo na kasing ipagpilit na si VP Sara ipa-impeach ninyo. Wala kayong makikita na ebidensya na si VP Sara po ay magnanakaw o anong tawag dyan? Yung mga nagkukurap sa kanyang mga trabaho. Ito si BBM, dito kayo maglaan ng focus, energy, oras, pera. Kasi ito, harap-harapan ito. Text messages ito. At pwede itong, this is actually labag sa ating, this is unconstitutional, ika nga. Impeachable po ito. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, Si Adrian Bersamin ang utusan, runner sa kickbacks ng mga flood control. bagman, Grabe. Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Grabe. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion. Dadalhin sa This is the biggest heist ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung ma-proven man ito na totoo ito. Kasi, grabe guys, kung itong si Irisi at si Leandro Leviste, alangan naman isusugal nila ang buhay nila dito sa pag-expose ng text messages na ito. Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Matatanda ang si Bersamin ang itinuro noon ni dating Congressman Zaldico na nagkumpirma sa kanyang may pinapa-insert umanong 100 billion pesos si Pangulong Marcos sa Di ba? Nagtutukma na. Nako-connect na natin ngayon yung sinabi ni Zaldico. Tapos kayong mga loyalista, halik pa rin kayo sa puwet ni BBM? Mga tanga. budget. Si Bersamin din daw ang nagbigay kay Ko ng listahan ng mga pinasisingit na proyekto na mula umano sa Pangulo. Tahasa na itong itinanggi ng Malacanang noon. Ayon pa kay Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of, is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Sabi ni Tino, nakarating din kay Congressman Edgar Erice. Kung sa akin lang sana, no? Kasi itong, para fair tayo dito, dapat makuha ninyo ang number, kasi may pinakita kayong text messages, no? Dapat makuha natin yung number ni BBM at number rin ni Bersamin. Kung talagang totoong sila yung nagpalitan ng text messages. At i-confirm natin yan. Diba? At iba pang kongresista ang palitan ng mensahe. Ang nagpakita raw ng messages, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Isa nga po si Congressman Leviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Ipakita nyo na. Wag lang korne-korne. And bakit? Because he can explain the provenance of
these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga text records message. na ito. Sinubukan ng GMA Integrated News na kumpirmahin ito kay Leviste. Pero sabi lang ni Leviste sa kanyang social media post, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni Natinio at Erice. Kinumpirma naman ni Erice sa isang text message na ipinakita ni Leviste ang palitan ng messages ng Pangulo at ni Bersamin. Anya, natakot daw si Bersamin na maging fall guy kaya gumawa ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Batangas. Nagpakita pa raw si Leviste ng CCTV footage ng pagdating ni Bersamin at ng ilang abogado sa bahay ni Leviste. Grabe. Pinag-aaralan daw ng grupong makabayan kung paano pa magagamit bilang ebidensya ang text messages. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Giit naman ng Malacanang, walang katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo na mula raw sa mga nais magpatalsik. Eh di syempre, ikaw anti-clear ka Maano ka reyna ng fake news. Syempre, ganyan ang sasabihin mo. Sa kanya. Dina Panganiban Perez, Di ba? So, ewan ko na lang kung paano nila i-defend ito. Another expose. Ang dami ng mga ganitong mga balita pantungkol dyan kay First Lady at ni BBM. Pero, anong ginawa ng mga authorities natin? Binabaliwala pa rin ito. Kawawa na yung bayan natin. Ninakawa na yung bayan natin. Wala pa rin kayong ginagawa. Bahala kayo. Eto Ito naman yung pahayag ni Congressman Erice sa nakita niyang text messages na ipinakita kay Leandro Leviste. Ito, panoorin natin, pakinggan natin. And joining us this morning is Caloocan 2nd District Representative Egay Erice himself. Good morning, Congressman, and welcome to Morning Matters. Morning, Pauline. Morning. Okay, Congressman, marami po tayong pag-uusapan this morning, but let's start with the supposed text messages between President Marcos and former USEC Adrian Bersamin. You said, Kong, na nakita nyo ito personally, but tell us what exactly did you see in these documents and how convincing were they for you? Well, there were exchanges of text messages between the allegedly from the cell phone number of the president. Merong pinakitang number, smart, 0918, hindi ko na lang matandaan kung ano yung mga kasunod na numbers. At yung isang number din daw na according to Congressman Leviste from the cell phone of USEC Adrian Bersamin. So pinakita sa amin yung buo, medyo detalyado, which includes also text messages na hindi lang tungkol sa dito sa almost 8 billion, kundi meron ding mga ibang text messages tungkol sa ibang matters. Mm-hmm. But could you confirm, Congressman, that this number is actually the President's cell phone number since yung nakita nyo lang po ay parang 0918? Hindi ko alam. Number nga ito ng Presidente. Sasabi ko lang, medyo detailed talaga yung conversation between those two numbers. And according to Congressman Leviste, got hold of it because Yusek Bersamin went to his house to prepare an affidavit after Senator Lacson, chairman of the Blue Ribbon Committee, named the Bersamins as recipients of the Bernardo 8 billion kickbacks. So, natakot sila na maging fall guy sila. So, gumawa sila ng affidavit doon sa bahay. Pinakita ni in one instance, pinakita ni Congressman Leviste yung
CCTV footage nung pagdating ni Yusek Bersamin sa kanyang bahay sa Taal, Batangas. And I remember that Representative Tino also mentioned that there was even a supposed text message, Congressman, nung 2 billion peso delivery sa Nara residence. Is this the same address na tinutukoy din ni former Congressman Zaldico where he delivered sa bahay umano ng presidente doon sa Forbes Park na Nara Street din? Wala namang nabanggit na gano'n kasi Nara lang, nakalagay Nara. Okay. Na parang ang instruction allegedly ng presidente ay to bring the 2 billion na Nara. Yun lang, parang Nara. Then may binanggit na pangalan, hindi ko na matandaan. So, medyo detalyado talaga. Kaya nga sabi ko na nalulungkot ako dahil pinatay kagad ng Committee on Justice yung impeachment complaint against the President. Samantalang sa Rule 3, Section 5, yung aming impeachment rules, yung determination ng sufficiency in substance, dapat simple lang. Kung may allegations o recital of facts, tapos kung may nexus ito dun sa isang impeachment offense. Meron naman, kaya lang pinatay kagad. So hindi nagkaroon ng pagkakataon na may presenta ng Makabayan Block yung kanilang ebidensya at hindi rin nagkaroon ng pagkakataon para madepensahan ng ating Pangulo. Yung mga But in other words, Congressman, personally, would you say na kayo po ay convinced that these screenshots and ledgers and materials are legitimate at it's highly improbable that they were falsified? And do you think Congressman Levista can actually vouch for the authenticity of these documents, or would it still need further verification? Well, kailangan talaga i-verify pero masyadong detailed yung conversation. At ang sabi sa akin ni Pong Leviste, marami pang hindi pinakita sa akin. And it was shown not only to me, but not only to Congressman Pino, but three other congressmen. In the interest of transparency, Kong, are you willing to publicly release these screenshots, or do you even have a copy po? No. Congressman Leviste didn't give us a copy. Actually, we are asking him to give us a copy. Pero marami siyang mga doubts, sabi ko nga sa kanya, you have to take the risk. Kung naniniwala ka dyan, yung ginawa, dapat you have to take the risk. Yun ang pato sa kanya. Kong, what do you know about Undersecretary Adrian Bersamin? How heavily involved is he in these alleged kickbacks, itong mga SOPs? I know his name has already been floated in the hearings doon sa flood control investigation. Pero what do you know about Yusek Bersamin? Wala, hindi ko naman siya. Na-meet ko siya siguro once or twice. Pero alam mo, ang problema kasi, yung investigation mismo ng gobyerno, laging humihinto. For example, ICI. Diba, nakita naman natin, walang pinuntahan. Dahil nagre-resign, hindi napondohan, hindi nabigyan ng mga staff, hindi na suporta ng gobyerno. So, hindi nakapag-imbestiga hanggang mag-resign na yung dalawa. So, yung resignation is, I think, is a form of protest because kung meron lang silang, kung nasuportahan sila, hindi siguro sila magre-resign. Then, suddenly, yung committee on, the Blue Ribbon Committee of Senator Lacson, diba, pinanggit niya si mga Bersamin, pero hindi niya pinatawag. Pagkatapos hindi niya na binanggit. Pero sinabi niya, hindi nakarating kay Presidente yung 8 billion, nagpanggap lang ang mga Bersamin, sila ang nakinabang. After that, hininto niya na investigation. So medyo nakakapagtaka talaga. Tapos ito namang impeachment complaint, may paraan na sana para mailabas yung mga ebidensya, pinatay din kagad. So nakakapagtaka. Pero ako, siyempre, simple lang sinasabi ko, matagal na. 2023, 2024, 2025 national budget. Unprecedented in the history of our country, 1.45 trillion
in insertions, diversions, and amendments na nakalaan para sa mahalagang proyekto ng gobyerno, inilipat para sa mga flood control at mga maanumalyang proyekto. Bakit pinayagan ng Pangulo? Hindi niya na-explain bakit siya pumayag. Hindi naman isang taon lang, baka napalustan siya, pero 3 taon sunod-sunod, puro flood control. Naging racket na yung flood control. Bakit siya pinayagan? Yun ang dapat sagutin ng Pangulo. Congressman, nabanggit nyo na these screenshots were supposed to be worth looking into, lalo na ng House Justice Committee nung tinalakay nila yung impeachment complaints against President Marcos. Pero kasama po ba talaga sa evidence ng mga complaints itong mga screenshots? Well, there were allegations of corruption and kickbacks from Bernardo. Of course, hindi nila naipresenta yung mga evidences, hindi nila napatawag sana yung mga witnesses, hindi nakapag-sworn statements yung mga witnesses kasi pinatype na kaagad doon sa determination of substance. But don't you think, Kong, na dapat sinama na lang din to para baka nakalusot pa siya doon sa determination of sufficiency in substance if these are actually verified screenshots? Alam mo yung sufficiency in substance, very clear naman yung very clear naman yung parameters na nakalagay dun sa impeachment rules. Actually, tingin ko, the Committee on Justice committed a grave abuse of discretion in declaring that the complaint is insufficient in substance. Actually, I am, if the Makabayan Bloc will agree, I'm willing to join them to file a petition before the Supreme Court for a grave abuse of discretion, a petition for certiorari. Are there actual talks, Congressman, na kayo ay magpa-file ng petition? Well, we're talking. We are. I am asking if they're willing. Then I will support them. Kasi hindi lang naman para sa itong impeachment na ito, para maliwanag itong process na ito. Dahil for example, in the next impeachment against BP Sara, nakita ko, ako, pinag-aralan ko ngayon, nakita ko merong sufficiency in substance. Boboto ako for 2. Kung mamaya patayin na naman nila, hindi ko alam. Sila kasi, para naging discretionary, samantalang meron namang maliwanag na standard. Okay, Kong, going back to the screenshot, so what should be done with these materials? What do you think is the proper next step? Ito ba dapat ay iakyat sa ombudsman, sa ICI pa rin ba dapat ito, or should there be a congressional inquiry on this? I think it's best for Senator Lacson. Kasi siya naman nagsimula niya, sinabi niya na involved yung mga Bersamin. So, bakit hindi niya ipagpatuloy yung investigation sa Blue Ribbon Committee? Patawag niya ron yung si Congressman Libiste. At kung meron pang iba, I'm sure, may mga binabanggit sa akin, ayoko naman sabihin, ayoko pang unahan si Congressman Libiste. Marami pang ibang witnesses. Pero on the part of Kong Levisa, sinabi po niya kasi na he's not yet ready to disclose all these, everything that he has, all the documents that he has. Say niya, he will do it in the right time. Ano po ba ang basa niyo doon? An investigation of the Blue Ribbon Committee. I would think so na yan yung right time na pwedeng ilabas yung ebidensya na yan, patawag, sino yung mga pwedeng patawag na babanggitin ni Congressman. Okay, now moving on to the impeachment proceedings, nabanggit nyo na nga, Congressman, that you have concerns over grave abuse of discretion on how the committee handled and eventually ruled on the impeachment complaints of President Marcos. How dangerous do you think is the precedent that they have set now that they are about to tackle the impeachment complaints of Vice President Sara Duterte? At sinabi na rin po ng kampo niya, they expect the same fairness, the same scrutiny that the committee had over the complaints of President Marcos. I hope so. Sana hindi maging double standard. Pero ako, nabasa ko na. Sa akin, madali determination of form and substance sa impeachment complaint against the Vice President. So, ang susunod na step doon, dapat magkaroon ng hearing ang Committee on Justice para sa ganon, representa ng mga complainants sa kanilang ebidensya at mabigyan din ng pagkakataon si Vice President Sara
na i-review kung ano man yung mga ipinipresenta ng mga complainants. Dapat ganun din yung nangyari kay President. Unfair ito, not only to the complainants, but also to the accused. Pero sa tingin niyo po ba, Congressman, itong complaints against VP Sara, the three that are already now with the office of Speaker Bogie D, ay lulusot po ba ito sa committee? And kamusta po ba ang appetite ngayon ng lower house pagdating sa pag-impeach sa Vice Presidente? I can only speak for myself. Para sa akin, sabi ko nga, binasa ko at nakita ko merong sufficiency in form, may sufficiency in substance. Hindi ko sinasabing totoo yung mga accusation at kailangan magkaroon ng hearing. At based on the hearing, mag-decide ako whether makatwiran yung complaint o hindi makatwiran. Whether politika lang o talagang may batayan. Dapat ganun siguro yung appreciation namin mga mambabatas. Okay, before we let you... Dapat fair lang. Fairness at the end of the day. Okay, before we let you go, Congressman, usapang politics lang po tayo quickly. Looking ahead to 2028, sinabi niyo po recently that the country needs a Pinoy-like president. At sabi niyo po, you miss the Pinoy Philippines. What exactly did you mean by that, Kong? At meron po bang kandidato na naiisip na po kayong pinakamalapit sa qualities ni former President Aquino? Well, I think it's Vice President Leni Robredo. Pinapatunayan niya ngayon sa Naga. The way she runs Naga, tingin ko yun yung dapat medyo scientific, technical, fair, at nakita naman natin, panahon ni Pinoy, tumaas talaga yung ating Respetuhin natin ang opinion niya patungkol dyan, ha? GDP, 7%. Nakita natin panahon ni Pinoy, bumaba yung utang natin. Siya yung presidente na may pinakamaliit na inutang. Pero napataas, kahit na maliit ang utang, mataas yung ating GDP. Pagkatapos, yung classroom shortage, nung pagpasok niya, 180,000 yung shortage. Pag-alis niya, zero shortage yung classroom. Ngayon, we're back to 165,000. Nakita natin, yung credit rating natin tumaas. So investment natin, foreign investment natin, unprecedented, mga $7 billion. Ngayon, wipe out lahat, halos yan dahil sa mga nangyayari. So tingin ko, yun ang kailangan natin, yung Pinoy-like presidency. Well, Congresswoman Laila De Lima did say na para sa kanya po, ang most winnable candidate ay si former VP Leni Robredo. But is this something that is shared by the unified opposition? What are talks like right now within the opposition, Congressman? Palagay ko naman, lahat naman sila naniniwala kay Vice President Leni Robredo sa integrity nito. At sa tingin ko, siya yung pinakamalakas na pwedeng mailaban kay VP Sara. Let's accept it, sabi nga ni Senator Dillon, talagang frontrunners, VP Sara. Kaya naman siya naging frontrunner dahil nangyayari, dito sa mga kapalpakan ng Marcos administration, siya nakakinabang. Diba? Parang gano'n. Hindi na nangyari. All right, well, we're gonna leave that conversation there. Okay, so ayan ha, narinig natin. Actually, kayo na talagang humusga, no? Hindi pa naman ang update nito, hindi pa pinakita in public o hindi pa pinost sa Facebook ang palitan ng text messages nitong Bangag at itong si Adrian Bersamin. Maghihintay tayo dyan, okay? Para makapag-decide tayo kung totoo ba ito o hindi. Okay? So guys, ayan, mag-like and share at mag-comment rin kung ano ang opinion nyo sa mga balita na ito. Okay? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na kayo kasi po, libre lang po ang subscription. Walang bayad yan. Updated na kayo sa ating mga trending na balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.